Magandang gabi po mga kapatid natin sa Panginoon. Welcome po sa programang Truth Defenders. At ito po ang inyong kasama sa ating live program ngayong gabi. Sumainyo ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Yesus. At pabatiin po natin at magpakilala ang ating mga kasama sa gabi ito sa ating pamamahayan. Brother Joe Escandar po. And Brother Seth DS po sa magandang sa lahat ng manonood. Alright, isang magandang gabi sa lahat ng bride of the Lord Jesus Christ at sa lahat po ng viewers ng Truth Defenders at sa lahat po ng ating mga kaibigan, kapatid, kasangga, ayan, sa gabing ito. So atin pong tatalakayin ngayong gabi, mga minamahal na kapatid, ang mga katanungan ho ng ating mga viewers sa kabilang panig ho ng pananampalataya, yung hindi ho naniniwala sa pagiging Diyos ni Kristo at pagiging isang Diyos ni Kristo at ng Ama. So sila po ay may tanong na pinadala, no? Dalawa po ang tanong na ipinadala nila. Ang unang tanong, kung si Kristo daw ay Diyos, kung si Kristo daw at ang Ama ay iisa, bakit hindi alam ni Kristo ang kanyang pagdating? Ayan. So, para ho sa kanila, nagpapatunay na dahil hindi alam ni Kristo ang kanyang pagdating, tao lang siya. Hindi siya Diyos. Ayan. Yan ho ang kanilang conclusion sa mga ganyang talata. At ang pangalawang tanong ho nila, no? Kung wala daw Trinity, paano ipapaliwanag ang Mateo 3:16-17? Yung Ama na nagsalita, na ito ang sinisinta kong anak, at yung anak na tinuturo na nasa lupa, at yung Espiritu Santo na gaya ng kalapate na bumaba. Kaya sabi nila, kung walang Trinity, paano to? Maliwanag na ito'y tatlo. Ayun. So yun ho yung dalawang tanong, mga kapatid, na atin hong tatalakayin ngayong gabi. Pakinggan nyo pong mabuti at kayo hong mga nagtatanong, makinig ho kayo, no? Kasi binag-uukulan ho namin ang pansin tong tanong nyo, baka sakaling maliwanagan po kayo sa kasagutan. Amen. At sana buksan ninyo ang inyong mga puso at kaisipan na tanggapin ninyo ang biblical na paliwanag at tulungan kayo ng Diyos makaunawa. Sige po, para sa ganun ay matalakay na natin ang mga katanungan ito. Bubuksan ho natin sa Marcos 13:32. Marcos 13:32 sa Saling King James Version. Ganito po ang ating mababasa sa wikang English, King James Version. Mark 13:32. Pakinggan po natin. But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Okay? Sa Tagalog na salin. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Ito ho yung gumugulo, mga kapatid, at nagko-confuse sa kaisipan ng mga ilang nagbabasa. Kung si Kristo daw ay Diyos at siya at ang Ama ay iisa, bakit hindi niya alam ang kanyang pagparito? Di ba? So ito ho yung kanilang sinasabi na hindi siya Diyos. Siya'y tao lamang. Siya ay may limitasyon. At siya ay hindi siya at ang Ama ay iisa dahil dyan. Okay? Hayaan ho natin, mga kapatid, ang Biblia ang sumagot dyan sa katanungan ito. Una, talaga bang hindi alam ni Kristo ang mga bagay-bagay? Talaga bang hindi niya alam? Pati na ang kanyang pagdating. Ito ho ang ating mababasa, no? Sa banal na aklat, tignan natin sa 16 ng Juan. Ang talata ay 30. Ganito po ang salin sa King James Version and then sa Tagalog. Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee.
By this we believe that thou commandest forth from God. Sa Tagalog, Commandest forth from God. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sino man. Dahil dito ay nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. so ang sabi ho ng mga apostol, nalalaman namin na alam mo ang lahat ng bagay. So alam pala ni Kristo lahat ng bagay. Bakit hindi niya alam kanyang pagdating? Yan. Mamaya ho natin tatalakayin yan. Pero nais lamang nating patunayan sa Biblia na alam ni Kristo lahat ng bagay. At yan ho pinatutunayan ng kasulatan. Isa pang katibayan. Alam ba ni Kristo ang pag-iisip ng tao kahit hindi magsalita? Ganito ang ating mababasa sa aklat ng Mateo Kapitulo 9, talatang 4. Kaya, And Jesus, knowing their thought, said, Wherefore think ye evil in your hearts? sa Tagalog, At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan, ay sinabi, bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? so, alam ni Kristo ang iniisip ho ng tao. Kahit hindi ho nagsasalita ang tao, alam po ng Panginoong Hesus Kristo, maliwanag ang sinasabi ng kasulatan. Tama po? Amen. Right. Alright. Alam din kaya ni Kristo ang nakaraan sa buhay ng tao at kasalukuyan? Kaya ano natin ang Biblia sumagot? 4 ng Juan. John chapter 4, verse 16. To 19. Ganito ang ating mababasa sa salin ng King James Version at sa Tagalog. John 4, 16 to 19. Jesus said unto her, Go call thy husband, and come hither. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa, at pumarito ka. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. For thou hast have 5 husbands, and he whom thou hast is not thy husband, is that said thou truly. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito ay sinabi mo ang katotohanan. So maliwanag ho dito mga kapatid, sa mga talatang ito, alam ni Jesus ang nakaraang buhay ng babaeng ito. Doon ho sa balon. Alam niya na nakapag-asawa na to ng 5 at ang kinakasama niya ngayon ay hindi pa rin niya asawa. So maliwanag po yan. Alam ni Jesus ang nakaraan sa buhay ng isang tao, bagamat first time lang po nila nag-meet. Ano po? Yan ho ang maliwanag na itinuturo ng Biblia. O bakit? Sino ba kasi ang darating? Bakit hindi niya alam ang kanyang pagdating? Mateo 24:30. Pwede ba yun na ikaw ang darating? Tapos hindi mo alam kung kailan ka darating? Mukhang malabo ata yun And then shall appear the signs of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Again? At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at So, ang nagsabi ho na hindi alam ng anak ang oras at araw ng pagdating niya, si Kristo. Pero ang darating ho, sabi, si Kristo. Ayan, so may hiwaga po kasi dyan eh. Alright, Ibiro mo, ikaw yung darating sa araw na yan, galing sa abroad. O,
Ikaw yung darating, hindi mo alam kung kailan ka darating. Hindi mo alam kung kailan ka lalapag ng oras, ng araw. No? Meron hong kahulugan yan. Kaya dapat huwag tayong pabigla-bigla na nagbibigay ng konklusyon sa ating nababasa. Diyan po tayo nagkakamali. Mga kapatid, tuloy natin ang pagbasa. Bakit hindi alam ni Kristo nung oras na yon ang kanyang pagdating? Nung siya'y nasa kalalagayang tao. Bakit? Ito ho ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Okay? Titingnan mo natin ang banal na kasulatan, dito ho, mababasa natin sa Pilipos 2:5 hanggang 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Okay, so sabi rito, si Jesus Kristo may ganitong klaseng pag-iisip. At itong pag-iisip na kay Kristo, ipinapatulad sa atin. Tularan daw natin ang ganitong pag-iisip. Ano bang klaseng pag-iisip meron ang Panginoong Hesus Kristo na ipinapatulad sa ating mga alagad? Tuloy natin ang pagbasa. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ayun, ganong klase ang mag-isip ang Panginoong Yesus. Mapagpakumbaba, bagamat siya'y mataas. Sabi nga, kapantay niya ang Diyos. Dahil ang ibig sabihin nun, siya ay Diyos. Yun ang kapantay niya. Yung Diyos, yung pagka-Diyos. Pero bagamat kapantay niya ang Diyos, ang sabi ho rito, anong sabi ng Biblia? Tuloy ang magbasa. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Kundi bagkos hinubad niya ito, at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yun, took the form of man. Siya ay dating nasa anyong Diyos, ano hong ginawa niya? He took the form of man. So, naging dalawa ho yung kanyang kalagayan. Kalagayang Diyos at kalagayang tao. Naunawan mo ba natin yun? Ang una niyang kalagayan, kalagayang Diyos. Anong ginawa po niya? Siya ay nag-anyong tao. Siya ay nag-anyong alipin. So, ibig sabihin lang nun, dalawang kalalagayan na ang kanyang kinaroroonan. Kalalagayang Diyos at kalalagayang tao. Doon sa kalalagayang tao, hindi ho natin pinag-uusapan dito yung kalalagayan bilang Diyos niya. Ang pinag-uusapan ho natin dito ay yung kalalagayan niya bilang tao. Ito ba ay may kahinaan? Ito ba ay may limitasyon? Hayaan natin ang Biblia. Sumagot, Hebreo Kapitulo 5, talatang 7. Okay. Hebreo Kapitulo 5, talatang 7, sa salin ng King James Version. Talatang 7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears upon him, that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Sa Tagalog, pakinggan po natin. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Tingnan niyo po nung nasaan yung Diyos siya, hindi siya umiiyak. Pero nung siya'y nag-anyong tao, ayan sinasabi ni Pablo, in the days of his flesh, sa mga araw ng kanyang laman, o anyong tao, siya ay nanalangin. So yan ang unang limitasyon. Siya ay nananalangin. Sa anyong Diyos, ay hindi siya nananalangin. Sa anyong tao, siya ay nananalangin. Kasi nga,
binibigyan din niya tayo ng mabuting halimbawa na kung paano siya nagdasal, ay matuto rin tayo magdasal. Amen. Ano ba naman yung ating sinusundan, di pala marunong magdasal. Hindi niya tayo masisisi kung di rin tayo magdadasal. So napakaliwanag po yun. Yung anyong laman ang nagdasal. Yung anyong laman ang tumawag. Yung anyong laman tumangis at umiyak. Ibig sabihin, meron akong weakness. Right. Yung anyong laman. Maliwanag po ba? Right. Amen. Tanggapin lang po kasi natin ang Biblia. Ganito pa ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 13. Okay? 2 Corinthians chapter 13, verse 4. Pakinggan natin ang sinasabi. For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward him. Okay, Tagalog na salin. Pakinggan po natin. Sapagkat siya ipinako sa krus dahil sa kahinaan. Gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa Kanya'y mahihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Yan napakaliwanag di ba? May limitasyon at kahinaan yung laman ng ating Panginoong Jesucristo. Right. Pero sino ba yon? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Siya yung Diyos na nag-anyong tao. Pero nung nag-anyo siyang tao, nagkaroon ng limitasyon at kahinaan yung kanyang laman. Okay, maliwanag ba yon? Maliwanag pa yon sa sinasabi ng kasulatan, mga kapatid, ha? Ngayon, ibig ba sabihin, defender, kahit iisa silang Diyos, ngayong may bahagi na siya na dalawang kalalagayan, pagka-Diyos at pagkatao, ibig ba sabihin, yung pagkatao mahina kaysa sa doon sa pagka-Diyos o Espiritu niya? Hayaan natin ang Biblia sumagot dyan. 26:41 ng Mateo. Ganito ang ating bababasa. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Maliwanag sa bibig na mismo ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid, naggaling na ang kanyang Espiritu malakas. Tayo rin naman, ang Espiritu natin ay malakas. Pero ang laman, mahina. Pero dalawang tao ba tayo? Dalawang tao ba yung laman at Espiritu na nagsama? Hindi po. Dalawang kalagayan. Sa totoo nga, tatlong kalagayan tayo Kaluluwa, Espiritu, at katawan. Tatlong bahagi, pero isang persona. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ganon din ang ating Diyos. Bagamat siya'y nasa anyong Diyos, siya ay makapangyarihang Diyos, ang sabi ng Biblia, at siya yung walang hanggang Ama, Isaiah 9:6. At siya yung Panginoon ng langit. Pero anong ginawa niya? He took the form of man. At yung form na kanyang kinuha, mga kapatid, mahina. May limitasyon. Umiiyak. Nagdaramdam. Okay? Napakaliwanag ng sinasabi dyan. Mahina, sabi niya. Ang espiritu ay willing, but the flesh is weak. Dalawang kalagayan, pero isang Diyos, isang persona. Okay, tandaan natin ito, mga kapatid, na mga talatang ito. Sa kalalagayang laman, si Kristo ay nagutom. 4:2 ng Mateo. Basahin natin. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterwards anhungered. Sa Tagalog, At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. nagutom. Sino ho ang nagutom? Yung laman. Right. Amen. Kasi mahina nga yung laman.
may limitasyon. Okay? Sa kalalagayan niya bilang Diyos, hindi siya pwedeng magutom. Pero dahil siya ay nag-anyong alipin, nag-anyong tao, yun yung nagutom. Yung ikalawang anyo ng Diyos. Right. Ano pa ang nangyari sa kanya sa kalalagayang laman? Ang sabi dito, siya'y napagod. John chapter 4, verse 6. Now Jacob, where was there? Jesus therefore being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about 6 hour. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. Ayun. So napagod ang ating Panginoong Hesus sa kalalagayang laman. Nagutom, napagod, nauhaw, kaya nang hingi ng tubig eh. Sabi diyan eh. Ha? At kung ating babasahin sa Mateo 26:38, ito pa ang naranasan ng Panginoong Hesus Kristo sa kalalagayang laman. 26 ng Mateo, talatang 38. Then said he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. Namamanglaw, natuto rin siyang malungkot. O biro mo yon, bakit? Nakitulad nga sa tao. Siyempre, kung ano ang nararamdaman ng tao, nararamdaman din niya. Right. Kasi ang sabi ho ng Biblia, kung hindi siya makikitulad sa tao, hindi siya matututong maawa sa atin. Kaya nga ho siya ngayon ay tinatawag na kataas-taasang saserdote sa langit. Na siya ho ang dumidinig ng prayers natin. Kasi nararamdaman niya at naramdaman niya, naging tao siya sa lupa, kung ano ang nangyayari at nararamdaman ng isang taong mahina. Kaya ang sabi ng Biblia sa Hebreo, makakatulong siya sa mga mahihinang Kristiyano at mahihinang tao sapagkat siya man ay naging ganun din. Napakaliwanag ho yan. Yun ay pansamantala lang naman ang kanyang ginampanan bilang tao para ho tayo naman matubos. Okay? So yan ho yung ating malinaw na nakikita na si Kristo bagamat siya'y Diyos na nagkatawang tao, pero doon sa kanyang ikalawang anyong tao, ito ang kanyang mga limitasyon. At marunong din siya magtaka. Ha? Hindi ba tayo nagtataka tayo, namamangha tayo, nagugulat tayo, nasusunod. Siya rin marunong din mamangha at magulat. Ito ang mababasa natin sa Mateo 8:10. Pakinggan natin. When Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya. At sinabi na sa nagsisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Oh, nakita nyo? Nung makita niya yung pananampalataya ng tao sa kanya, nagulat siya. Sabi dito, hindi man ako nakasumpong ng ganito. Sabi niya, ganito kalaking pananampalataya. Bilang tao, siya ho ay namamangha din. Kagaya rin ho natin na namamangha. Oo. Pero bilang Diyos, hindi na ho siya namamangha bilang Diyos. Alam niya na lahat ng bagay. Kaya lang, ito nga ho ang susi. Siya'y nagkatawang tao. At doon sa anyong tao, nagkaroon ho ng limitasyon, nagkaroon ho ng kahinaan, ang kalalagayan. Ngayon, pansinin po natin, ang patuloy na pagbabasa sa kasulatan ang magbibigay sa atin ng pangunawa sa mga bagay na ito. Bilang tao, hindi niya alam kung sinong humipo sa kanya. Nang hipuin siya ng babae na may sakit, na inaagasan ng dugo, naramdaman niya may humipo sa kanya kasi nabawasan siya ng lakas. Ang tanong niya, sinong humipo sa akin? Bilang tao, hindi niya alam.
So, basahin natin, Lucas 8:45. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied Peter, and they that they were with him said, "Master, the multitude threw thee and pressed thee, and sayest thou, who touched me?" At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, "Guro, iniipit ka at sinisiksik ka ng karamihan." Okay. Nung si Jesus ay hipuin ng babaeng may sakit, kasi sabi ng babaeng may sakit, kung mahihipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. At nahipo nga ng babae, mga kapatid, sa istorya ng Biblia, at siya'y gumaling. Naramdaman ni Jesus. Sabi niya, may humipo sa akin. Sabi ni Pedro, ang daming humihipo sa iyo dahil pinagtutulakan ng Panginoon. Tapos sasabihin mo, sino humipo sa iyo? Siyempre, di namin alam, sabi ng mga apostol. Pero sabi niya, may humipo sa akin na nabawasan ako ng lakas. So bilang tao, hindi alam ni Jesus kung sino humipo sa kanya. Nagtanong pa siya bilang tao. Pero bilang Diyos, nung hipuin yung kanyang laylayan, gumaling. So, Right. diba? Magkasama ho yung kalikasan bilang Diyos at tao. Amen. Doon sa katawan na yun. Parehong nagpapangsyon yun. Okay? Yan ang maliwanag na sinasabi ng kasulatan. Ngayon, tignan pa natin ang mga ebidensya sa Biblia na bilang tao at anyong tao ay may limitasyon at kahinaan ng laman. Isaiah 9:6, titignan natin kung sino si Kristo. Okay? Isaiah Kapitulo 9, talatang 6, tignan natin kung sino si Kristo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, Mangha ang bata, tagapayo, tagapayo ang bata, makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Diyos yung bata. walang hanggang Ama, Walang hanggang Ama yung bata. at Pangulo ng Kapayapaan. Pangulo ng Kapayapaan. Sino yung bata? Kung hindi pa rin kayo naniniwala na yung bata ay walang hanggang Ama, hindi kayo tunay na mananampalataya sa Diyos. Hindi kayo tunay na Kristiyano. Kung hindi kayo naniniwala na si Kristo yung walang hanggang Ama at yung mighty God. Amen. Unbeliever, kumbaga. Nagkukunwaring mananampalataya kayo sa Diyos, pero sa totoo lang, hindi kayo totoong mananampalataya ng Diyos. Kasi ang tunay na mananampalataya ng Diyos, tatanggapin mo yan Right. Amen. Ang liwaliwanag, si Kristo, yung bata, walang hanggang Ama. Sasabihin mo, iba yung Ama sa anak. Saan ka nakakita ng ganyang kalokohan? Di ba? Saan ka nakakita ng ganyang pag-iisip? Ang liwaliwanag na ng Biblia, iibahin pa. Hindi ka pa maniniwala. Ibig sabihin, hindi ka tunay na mananampalataya. Nagpapanggap kang mananampalataya, pero hindi ka tunay na mananampalataya. Yan ang katotohanan yan. Masakit pakinggan, pero yan ang totoo. No? Ngayon, sino yung bata? Sabi, walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. Ang tanong, nung naging bata siya, agad ba marunong? Hindi na ba siya natuto? Hindi na ba siya nagsimula sa grade 1? Dahil sasabihin natin, Diyos kasi yan para bang instant noodle ang iniisip natin. Dahil Diyos siya na nagkatawang tao, instant noodle yan, alam niya lahat. Kaya ano natin ang Biblia ang magpaliwanag dyan. Okay? Ganito ang ating mababasa sa Isaiah 7:14 hanggang 16. Pakinggan natin. Therefore the Lord himself shall give you a son. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay? Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, na narito isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalaki,
at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Yung Emmanuel na yan, natupad po yan sa Mateo 1:21 hanggang 23, nung ibang anak si Kristo. Amen. Ang isa sa pamagat ni Kristo ay Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos suma sa atin. Hindi sinabing ang tao lamang suma sa atin. Kasi maliwanag nga po. Kaya Emmanuel, ang Diyos suma sa atin, kasi nga, yun nga ho yung everlasting Father, Amen. yung mighty God na nagkatawang tao. Okay, ano nangyari nung magkatawang tao ang everlasting Father? Sunod na talata. 15. Butter and honey shall he eat to and choose the good. Sa Tagalog. Siya'y kakain ng mantikilya pagkat siya'y natutong at pumili ng mabuti. O, tingnan nyo, nung naging Diyos naging tao yung Diyos, anong natutunan niya? Natutong kumain ng mantikilya at pulot. Lang marunong kumain ng mantikilya at honey. Pati ang Diyos, Right. saan yung laman? Natutong kumain ng mantikilya at pulot, yung honey. Kaya nga, paborito ko rin yung honey O? Kaya mga kapatid, yan o yung natutunan ng Diyos. Hindi naman siya dati kumakain. Hindi naman siya dati nagugutom. Pero nung nagkatawang tao nga po siya, yun, natutunan niyang kumain. Amen. Natutunan niyang kumain ng mantikilya at pulot. O yun. Tapos natutunan din niyang tumanggi sa masama. At piliin ang mabuti. O, kita mo? O, yun yung naging pasimula ng Diyos sa anyong tao. Kung ano ang tao, ano yung bata, dinaanan niya. Okay? Ituloy natin ang pagbasa sa huling talata. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that thou absorbest shall be forsaken of both her kings. Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, pababayaan ang lupain ng dalawang haring iyong kinayayamutan. Ayun. So dito napakaliwanag na yung bata, sabi rito, bago matuto ang bata na tumanggi ng masama at pumili ng mabuti, ang iyong bayan na iniibig ay magiging karumal-dumal o abhorre shall be forsaken, at ito ay itatakwil ng kanyang mga hari. So, maliwanag ho na ang Diyos ay dumaan sa proseso. Amen. Na kung papaano ang isang bata na lumalaki, 12 years old, at the age of accountability, pinag-aaralan niya ang bagay na mabuti at ang bagay na masama. At pipili siya kung mabuti at masama ang gagawin niya. Ganon din po ang dinanas ng Diyos sa anyong tao. Oh, hindi naman yung instant agad Oh, kundi siya'y natuto din, gaya ng natutunan ng isang normal na tao. Sapagkat siya nga'y nagkatawang tao Pero sa kalalagayang espiritu ng Diyos, nandoon yun, hindi natututo yun. Kaya lang, dumaan nga po siya doon sa kalalagayang tao. Kaya kinakailang sumunod siya sa batas ng kalikasan ng tao. Kaya, tingnan natin. Ito bang si Kristo, Diyos na nagkatawang tao, ay nag-increase sa wisdom habang siya'y lumalaki? Lucas 2:52, ganito ang ating mababasa. Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Okay? At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. O tingnan nyo, lumaki yung katawan, lumaki sa karunungan. Hindi naman agad lumubo yung katawan, naging perfect man si Kristo. Sumunod din siya sa edad ng tao kada taon. Right. Siya'y nag-i-increase sa pagtaas. At maging ang kanyang wisdom ay nag-i-increase din habang siya'y gumugulang. Ito ang sabi ng Biblia sa 40, talatang 40 ng Lucas 2 pa rin. Pakinggan natin. And the child grew
and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Yun. At lumalaki ang bata at lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Lumalakas ang bata, lumalaki, at napupuspos ng karunungan. Yun ho yung proseso na dinaanan niya bilang tao. Amen. O, maliwanag ho yan. Kalalagayang Diyos, nag-anyong tao, pero sa anyong tao, dumaan ho siya sa proseso na kagaya ng tao din. Lumalaki, nagkakaisip, natututong bumili ng mabuti at masama, tumatanggi sa masama, at pumapanig sa mabuti. Yun ho yung ginawa ng Diyos sa anyong tao nung siya'y magkatawang tao. Amen. Okay, ngayon, nung si Jesus ay 12 taon, 12 years old, tingnan ninyo, namangha ang mga guro at mga doktor sa galing niya at husay niya. Ito na, Lucas 2:46 hanggang 47. And it came to pass that after 3 days, they found him in the temple sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. At nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. Ano ang nangyayari sa usapan? Pakinggan natin ang kasunod na talata. And all that heard him were astonished in his understanding and answers. At ang lahat ng nasa kanya'y nangakakarinig ay nagsisipang gilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. O kita nyo, 12 anyos pa lang yan. Ay namanghana sa kanya ang mga tao, sa kanyang kahusayan, katalinuhan, at sa kanyang mga sagot. Ano ba ang puzzle dito? Na sinasabi ng Biblia alam niya lahat ng bagay, alam niya iniisip ng tao, alam niya kung sino nga ang magkakanulo sa kanya. Sabi ng Biblia alam niya lahat ng bagay. Tapos pagdating dito sa kanyang pagdating, hindi niya alam. Ang tinutukoy lang ho nga dyan, yung kanyang pagiging laman at tao ang nagsasalita nung oras na yun. Nung sabihin niyang sa araw na yun na hindi nalalaman ng sino man tao, hindi rin nalalaman ng anak, yung kanyang kalalagayan bilang tao nangungusap. Amen. Pero, sino bang darating? Siyang darating Tapos hindi niya alam anong logic yon. Ikaw ang darating, hindi mo alam kung ganito lang kasimple ho yan, mga kapatid. Halimbawa, si Brother Seth o si Brother Joe, tatanungin ko sila. Halimbawa, nagtatrabaho siya sa Middle East. Ito naman, nagtatrabaho sa Macau. Anak, Brother Seth, kailan ka ba uuwi? Anong sagot mo sa akin? Hindi ko pa po alam ngayon Tama, di ba? Hindi ko pa po alam. Hindi pa po ako nakapagplano, hindi pa po ako nakipag-usap sa aking employer. O di, malalaman po ninyo pagkalipas ng ilang mga buwan o taon. O di, pagkalipas ng 1 taon, nagtanong uli ako sa iyo. Kailan ba uwi mo, Brother Seth? Kailan ba uwi mo, Joe? Ay, Papa, kamo, o Elder, ang uwi ko po sa August 28. At ang flight namin ay sa alas 9 ng gabi. O bakit alam mo na? Pero nung una, di mo alam. Ganun talaga Minsan, ikaw yung tinatanong, ikaw yung uuwi, pero hindi ka pa naka-ready sa time na yun. Hindi ka pa nakapagplano. Pero imposible man na hindi mo alam kailan ka uuwi. Malalaman at malalaman mo rin. Ganon din yan. Ang nagsasalita dyan, yung laman, malilimitasyon. Hindi pa ipinahayag sa laman kung ano ang plano ng Espiritu ng Ama. Dahil ang sabi naman ni Kristo yan lahat ng sinasabi ko sa inyo ay ipinahayag ng Ama sa akin. Laman ang nagsasalita roon. Dahil ang laman nagpakababa, tama, naging masunurin, nagtiis. Yun ho ang kalalagayan niyang pinag-uusapan. Ito na mga nakabasa, ay hindi siya ang Diyos kasi hindi niya alam Hindi totoo siya ang Amay iisa. Hindi nila alam yung mga talatang ito Tayo alam natin
Di ba? Na si Kristo ay nagsasalita minsan bilang tao, bilang laman. Right. Pero minsan magsasalita din siya bilang Diyos. Ako ang Ama'y iisa. Di ba? Sinabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Di ba? So, ganyan lang po kasimple yan. Pinahihirapan lang po kasi ng mga tao yung kanilang mga kukote. Pag nagbabasa ng Biblia, agad nagni-negative. Oh. Nabasa lang yung ganon eh. Binigyan na agad ng ultimatum conclusion. Eh, sige darating si Kristo. Kung bihira naman yun, ikaw yung uuwi galing sa Middle East, hindi mo alam kung kailan ka uuwi. Siyempre, natural lang yun. Hindi mo ba alam sa una pag tinanong ka, Papa, kailan ka ba uwi? Darling, sweetheart, honey, ay wala pa ngayon. Hindi pa sigurado, nag-iipon pa tayo ng pera. Umahanap pa tayo ng schedule. Ganun lang yung kasimple. At yun din ang sinabi ni Jesus nung panahon na yun. Na siya'y nagsasalita, hindi pa yun ang panahon ng pagpapahayag sa kanya tungkol sa kanyang pagdating sapagkat siya nasa kalalagayang tao. Ang plano nung time na yun, pagliligtas muna ng tao, Right. hindi pa yung pangalawang pagdating. Amen. O tingnan ninyo, basahin natin yan. Ha? Sa Gawa, Kapitulo 1. Ang mga panahon ay hindi pa ipinapaalam talaga. Gawa, Kapitulo 1, 6 hanggang 7. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? O yan, tinatanong siya. Tinatanong siya ng mga alagad, ngayon na ba ang pagsasauli ng mga bagay sa Israel? Ano ang sagot? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Tingnan nyo, alam ni Kristo yung takdang panahon ng pag-restore lang. Pero sabi niya, hindi para sa inyo ngayon yan malalaman. Meron talagang mga sikretong hindi inilalantad sa tao ng Diyos. Yun ay para lamang sa Kanya. Hindi niya yun inilalantad at hindi niya inilantad doon sa Kanyang kalalagayang laman yung bagay na yon, nung time na yon. Right. Pero ngayon, alam niya lahat ng bagay. Alam niya Right. kung kailan siya darating. Amen. Ganyan ho ang puzzle ng kasulatan. Ganyan ho ang hiwaga ng Biblia pag nagsalita. Pag hindi ho ninyo masundan at binasa ninyo yan, talagang maduduling po kayo at makukonfuse kayo. Maraming Diyos kayong makikita, doble-doble. Kagaya ng teleskopyo, pag hindi ho nakapokus, pag ginamit ho ninyo sa bundok ang teleskopyong hindi nakapokus, nakakita ho kayo ng isang usa o baboy damo, akala nyo 10 o 20 yung baboy damo kasi ganun ho yung teleskopyo. Pag hindi nakapokus, nagdudoble-doble ho. Yung baboy damo, subukan ninyo. O hindi pa kayo nakahawak ng teleskopyo. Pag hindi ho nakapokus ang teleskopyo, nagdudoble ho yung baboy ramo. Pero pag na-focus nyo mabuti, yung nakikita nyo 10 o maraming baboy ramo, isa lang pala. Ganon din sa Diyos. Kaya ang dami nyo nakikita, 3, 2. Hindi mo nakapokus yung teleskopyo ng inyong mga kaisipan. Kaya dala-dalawang Diyos ang nakikita nyo, 3. I-focus po ninyo. Pag ipinokus ninyo, tiyak, isang Diyos lang makikita nyo. Amen. Diyos, Ama, nagkatawang tao sa katauhan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Isang Diyos na may dalawang kalagayan na. Diyos at tao. Kaya ang tawag ko kay Kristo, mga kapatid, God-man. Amen. God-man. Dahil ang plano ho ng Diyos, siya ay makita ng tao, makita na ang kanyang mukha. Kasi ang sabi ng Biblia, ang Diyos Espiritu, walang laman at buto. Pero nakaplano ho sa Biblia na magpapakita siya bilang tao. Amen. Kaya kumuha siya ng anyong tao. At ang anyong taong ginuha niya ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. God-man na ho siya. Dati, God is a spirit lang. Pero ngayon, siya ho ay God-man. Amen.
Yan ang dapat nating masundan, mga minamahal na kapatid, pag nagbabasa ko tayo ng Biblia. Kasi kung di ho natin nasundan na God man siya, God tayo ng God, nagadgad yung ating mga pag-iisip. Diba? Nag-God man na pala nag-God pa rin tayo. Ayun, nangyari sa ating pag-iisip, di natin nasundan yung plano ng Diyos. Ganun talaga, gaya sa bahay, pag di mo nasundan ang bahay, ang plano, sira-sira ang bahay. Gulo-gulo ang bahay. Kailangan sundan mo yung plano ng bahay para maganda ang bahay. Ayan. Ganon din ang Diyos. May plano siya. Plano niya magkatawang tao. Pag nasa magkatawang tao, akyat siya sa langit, uupo sa trono, ipapadala na niya ang Espiritu Santo. Yun ang plano niya. One God, one person in three office, in three manifestation. Yun ang original plan. Yan ang dapat sundan ng tao pag nagbabasa ng Biblia. Hindi yung one God, one person, gagawin yung 3 person, 2 person. Hindi kayo nakasunod sa plano. Kaya tingnan yung Diyos nyo, dami. Naguluhan kayo tuloy sa dami, dumami Diyos nyo, naging 2, naging 3. Hindi nyo na alam kung ilang oras kayo magdadasal kay God the Father, ilang oras kayo magdadasal kay God the Son. Magamat walang God the Son na sinasabi sa Biblia. Ilang oras kayo magdadasal sa Holy Spirit kasi siloso mga yan, kung 3 yan. Kailangan pantay-pantay ang ano mo dyan, pagdadasal mo dyan. Sa gabing ito, sino kayang dadasalan nyo? Ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Siguradong gulong-gulo utak nyo kung 3 ang pagkakilala nyo sa kanila. Mali po yun, mga kapatid. There is only one God. And that God the Father, the everlasting Father, the Almighty God, the mighty God, Amen. was made flesh in the person of Jesus Christ. Amen. Nagkaroon ng 2 kalagayan, kaya nalito kayo. Nalito kayo nung nagkaroon ng 2 kalagayan ng Diyos. Diyos at tao. Magkaiba kasi. Yung isa di nagugutom, yung isa nagugutom, yung isa di napapagod. Yung kalalagayang tao napapagod, nanghihina, nagtataka, nanglulupay-pay, nalulungkot, nag-i-increase in wisdom. Samantalang ito, steady lang. Doon kayo nalito. Pero ang defender ho, truth defender, hindi nalito. Amen. Nasundan ho namin ang plano. To God be the glory. Amen. Pag nasundan ho ninyong plano, hindi kayo malilito. Kaya kayo nalilito, ay hindi ho ninyo nasundan ang plano. Pero sana masundan yung plano ngayong gabi. Okay, sana naging malinaw sa atin ang kasagutan sa katanungang yan. Okay? Napakasimple lang Kahit ang Diyos, hindi na magkatawang tao Minsan may 2 kalikasan siya, di ba? Sabi ng Biblia, John 4:8, God is love. Di ba? God is love. Ang pagkaunawa natin sa God is love, wala nang impyerno, wala nang paghukom. Pagdating dito sa Biblia, sa Revelation, chapter 14, 10 to 11, God is a God of wrath. Pwede ba mapagsamahin yun? Diyos ng pag-ibig at Diyos ng galit? Pwede. 2 kalikasan na naman. Isang Diyos lang. Diyos siya ng pag-ibig, mapagpatawad, mapagmahal. Siya ay mahabagin, sabi dito. Pero pagdating dito sa aklat ng Revelation, siya ay susunugin kanya sa impyerno. At ikaw ay pakukuluan niya sa apoy at asupre. Pwede pala yun. Diyos siya ng pag-ibig at tapos pakukuluan ka sa impyerno. Pakukuloan ka sa impyerno ng Diyos kung hindi ka sumasampalataya sa kanyang mga salita. Pero kung ikaw naman ay sumasampalataya sa kanyang salita, mamahalin ka niya. Amen. 2 kalikasan, pero isang Diyos pa rin yun. Di ba? Tandaan natin yan, mga kapatid. Ngayon, ikalawang tanong ng ating mga viewer na ang paniniwala ay Trinity. Kung ang Diyos ay hindi Trinity, paano ipapaliwanag ang Mateo 3:16-17? Basa. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of water. And lo, the heavens were opened unto him. And saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. And lo, a voice from heaven saying,
This is my beloved Son, in whom I am well pleased. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na sa kong lubos na kinalulugan. Ayan, sabi ho nung nagbabasa, kung walang Trinity Defender, paano yan? May Ama, ang tinig sa langit, may kalapati, Espiritu Santong bumaba, at yung anak nasa tubig. Di tatlo yan. Nalito na naman ho, sa duling na naman ang nagbabasa. Dapat ang tanong dyan, bakit nangyari yan? Magtanong ka, bakit nagkaroon ng ganyan? Kasi hindi naman magkakaroon ng ganyan, walang dahilan eh. Right. Bakit nagkaroon ng ganyan? Na nagsalita ang Ama, bumaba ang kalapate, at si Kristo nasa ilog ng Jordan. Ano ba kasi ang dahilan bakit ginawa ng Diyos yan? Ito ang sagot. Ganyan ho, pag nagbasa ho tayo ng Biblia, binabasa ho natin yung kabuuan. Huwag ho yung dyan lang sa talata na yan. Maduduli ho talaga tayo dyan. Dahil ang Biblia ho, ay dapat ang pagpapaliwanag, line upon line, precept upon precept, here a little, there a little, and the word will be established. Ganyan ho yan. Kaya nga 66 books yan eh. Genesis to Revelation. Pag nagpaliwanag ka dapat, Genesis to Revelation. Hindi yung pupunto ka lang sa isang lugar. No? Eto na amo. Ang katotohanan ay hindi ho. Ang aral ho ng Biblia, study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ganun po ang tamang paghihimay. Dinidivide mo from Genesis to Revelation, ano bang kahulugan niyan? At ito hong kahulugan niyan. Bakit lumitaw yung kalapate at tinig? Okay? Ganito ang ating mababasa sa John chapter 1, verse 31 to 34. Kada talata, translate sa Tagalog. Pakinggan natin mga minamahal na kapatid. And I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat upang siya'y pahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. Sandali muna. Si John the Baptist, hindi pa niya kilala si Jesus. Hindi pa niya kilala. Sabi niya, hindi ko siya nakikilala kung sino siya. Pero, ang sabi ni John the Baptist, sunod natin talata. And John bare record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon me. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. Ayun, tingnan nyo ha. Sabi ni Juan, hindi ko siya kilala. Pero sabi niya, nakita ko ang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, na bumababang gaya ng isang kalapati at tumahan sa Kanya, tumuntong sa Kanya, nanatili sa Kanya. Amen. Ngayon, anong sabi ni John the Baptist? Kasunod na talata. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom shall see the Spirit descending and remaining on him, the same is which baptize with Holy Ghost. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig, ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa Kanya, ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Ayun! Kaya naman pala ipinakita ng Diyos yun. Hindi naman lahat nakakita noon eh. Ang nakakita lang po noon si John the Baptist. Kasi bilang palatandaan para makilala niya kung sino si Kristo, sino ang kordero ng Diyos, at kung sino ang Holy Ghost baptizer. Amen. Si John the Baptist lang nakakita, hindi naman lahat nakakita eh. At kaya yun ipinakita kasi palatandaan kay Juan yun. Para ma-recognize niya kung sino ang Savior. Ito namang mga nagbabasa, oy, tatlo! Yung Espiritong kalapati,
Diyos din yun, na espiritu niya, na ibinaba niya para palatandaan. Hindi ho yun ibang Diyos. Sabi nga, espiritu ng Diyos. Ang ibig ko sabihin, ang Diyos kaya niyang paghiwalayin ang kanyang espiritu ng maraming bahagi. At sa pagkakataon nito, ipinakita niya ang bahagi ng kanyang espiritu bilang anyong kalapati. Bilang sign kay John the Baptist. Amen. Para ma-recognize siya kung sino ang Messiah. O, tuloy natin sa uling talata. And I saw in the record that this is the Son of God. At aking nakita at pinatutuhanan kung ito ang anak ng Diyos. O, kita mo, naniwala na si John the Baptist kay Jesus. Kasi doon niya nakita yung sign eh. O, pero hindi sinabi tatlo ang Diyos. Ang sabi niya, eto ngayon ang palatandaan ko sapagkat siya ang binabaan ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ibig ba sabihin, truth defender, kaya ng Diyos pagpira-pirasuhin ang kanyang Espiritu ng marami? Kaya niya? Bagamat ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu at isa lang ang Espiritu ng Diyos. Kaya ba ng Diyos na paramihin ang kanyang Espiritu at minsan anyong kalapati? Oo, minsan nga anyong dilang apoy pa eh. Oo, ganyan o ang Diyos natin. O, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat at wala ho limitasyon sa kalalagayan bilang Diyos. Ito, tingnan yung plano niya na kanyang pagpipira-pirasuhin at kanyang ibabahagi ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Joel 2:28. Pakinggan natin. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Na Tagalog. Joel 2:28. Okay? Sinasabi rito mga kapatid na ang Diyos sa huling mga araw ay kanyang isusugo at ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Amen. Pakibasa. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Kita nyo, yun ang kakayanan ng Diyos. Amen. Lahat ng laman, pwede niyang puspusin ang kanyang espiritu. Bawat isa sa atin may espiritu ng Diyos. Oh, marami ba ang Diyos? Hindi. Kaya lang niyang ibuhos sa lahat ng laman. Yun ang kanyang abilidad. Yun ang kanyang kapangyarihan. At this time, kay Jesus Christ, isang anyong kalapati, isang bahagi lang ng espiritu kanyang pinadala. Anyong kalapati. Pero ito, kay Joel, nakaplano ang Diyos sa huling mga araw na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Kita mo yun? Oh. At nung ibuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, anyong kalapati ba? Hindi na, anyong dilang apoy naman. Alright. Dos ng gawa, ganitong ating mababasa. 2:1 hanggang 4. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. At nang dumating ang mga araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Tuloy. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing wind, mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each one of them. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak
with other tongues as the Spirit gave them utterance. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salita. Ayan, no, napakaliwanag mga kapatid. Ang Diyos, pwede niyang ibahagi ang kanyang Espiritu ng maraming Amen. bahagi. Doon sa Jordan River, anyong kalapate. Dito naman, sa 120 na mananampalataya, anyong dilang apoy naman. Oh, Amen. ganyan ho ang Diyos. Kaya ho niyang gawin yun sa kanyang sarili. Kaya yung ginawa niya sa Jordan River, gawa ho ng Diyos yun. Hindi ho tatlong Diyos, dalawang Diyos. Siya rin ho yun na gumagawa ng ganong kababalaghan. Pag ho tayong maduling at gagawin natin, dito nga, 120, di 120 ang Diyos. Oh, doon, tatlo lang yung ginawa niyang manifestation. Dito 120, di ibig sabihin. Ganyan ho mga kapatid, no? Huwag ho tayong nag-i-interpret pabigla-bigla ng kasulatan ng mga nababasa natin. Hayaan natin ang ibang talata ho, magpaliwanag. Sa Truth Defender, wala akong dagdag at bawas ang paliwanag dito, kundi sinisipin natin ang buong kasulatan Amen. para maunawaan natin ang eksakto at tama. At hindi yung nagbibigay tayo ng sariling interpretasyon na kumukontra ho sa Biblia. So wala hong tatlong persona na magkakaibang Diyos. Isang Diyos lang ho yan na gumagawa ng ganung gawa dahil kaya niyang gawin yon. Kahit ilang milyon pa tayo, pupuspusin niya tayo ng kanyang Espiritu Amen. Santo. Amen. At yung Espiritu Santo, sinasabi niya, pangatlong persona. Naku, hindi ho yun. Pangatlong persona, ito ho ang sabi ng Biblia. Acts pa rin, 1:16 to 17. Tingnan ninyo na hindi yun pangatlong persona, kundi yun ang katuparan ng hula sa Joel 1, Joel 2:28. Acts 1:16, no, pakinggan natin. But this is that which was spoken by the prophet Joel. Sa Tagalog, Access. 1:16, 2:16. 2:16. Datapwat ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng propeta Joel. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhula, at ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Tingnan po ninyo mga kapatid, yung sinasabi ho sa Trinity na yung Holy Ghost daw ay third person. Mali po! Sa Joel 2:28, binasa natin kanina, sabi ng Diyos, I will pour out my spirit. Pagdating sa bagong tipan, tinawag lang ho sa ibang title, Holy Ghost. Pero ang sabi ho ng Biblia, ito yung hinula ni Joel na sinabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu. Ito namang mga nagbabasa ng Biblia, na pagkamali na ikatlong persona yung Holy Spirit. Hindi ho yung ikatlong persona. Yun din mismo yung Diyos na nangako sa Joel 2:28. Kaya lang, ang tawag na ho sa bagong tipan, sa Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo na. Kaya nalito ho, naduling ho, ang marami nagbabasa ng Biblia. Kaya marami yung mga duling ngayon pasensya na ho sa mga duling. Hindi ho kayo tinutukoy ko. Yung mga duling po sa katotohanan. Kahabag-habag ho ang kalalagayan. Kasi pag duling ho ang pastor sa katotohanan, duling din ho ang membro, sigurado ho yun. Oo. Tingnan nyo yung mga pinagpipilitan dalawang Diyos. Naduling ho sila kasi duling yung tagapagturo nila. Yan, ganyan ho yan, no? Pero God bless ho sa mga duling sa literal, no? Kayo ho ay pagpalain ng Diyos at balang araw, hindi na po kayo duling. Kayo ay
Pero ang delikado ho, yung duling sa pananampalataya. Yung duling sa aral. Yan ho, ang delikado. Ngayon, napakaliwanag dito na yung napagkamali ng Holy Spirit, ikatlong persona, hindi naman pala yung ikatlong persona. Yun din yung Espiritu ng Diyos na kanyang ibubuhos sa lahat ng laman. At ito pa ang nakakabigla. Pagdating mo sa bagong tipan, ang Holy Spirit na Espiritu ng Ama, si Kristo daw. Ha? Sabi ng iba, iba ang Ama, iba ang Anak, ibang Espiritu Santo, patutunayan ko sa inyo na yung Espiritu ng Ama na tinawag mo na Espiritu Santo sa bagong tipan, si Kristo pala yun. Oh. Talaga, truth dependent, si Kristo yung Espiritu ng Diyos at Espiritu Santo. Talaga po. Sige, basahin natin. Okay? Galatia 4:6. Ganito ang ating mababasa. And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Akala ko bang sinugo, Espiritu ng Diyos, Joel 2:28. Pagkatapos pagdating sa Acts, Espiritu Santo na siya. Ngayon naman, dito naman sa Galatia 4:6, Espiritu na ng Diyos yung sinugo. Ano ba talaga? Sabi ng mga talagang malilito ka nga. Kung tatlong persona ang paniniwala mo, pero kung isang persona lang paniniwala mo, ay hindi ka malilito. Amen. Pinapakita lamang dyan, mga kapatid, na ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos at ang Holy Spirit or Holy Ghost at si Kristo, Espiritu ni Kristo, isa. Right, amen. Yan o yung sikreto at liwaga dyan. Kaya kayong mga pinagtatanlo ninyo ang Diyos, pinagdadalawa, nako, tigil-tigilan nyo na yan. Ha? Tigil-tigilan nyo na yan. Dahil wala ko kayong mapapala dyan. Wala kayong mapapala dyan. Makinig kayo sa truth dependent. Nang sa ganon, maunawaan ninyo ang tunay na pagtuturo ng salita ng isang kapureno sa Panginoon. Ha? Yan ho ang sinasabi natin. Okay? Ngayon, kung iba ang Espiritu ng Ama at ibang Espiritu ng Espiritu Santo, sa Diyos ka na ba? Kung sakaling wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, sige, sabihin na natin, ang Espiritu ng Ama nasa sa iyo na. Nasa sa iyo na rin ang Espiritu Santo. Paano kung wala sa iyo ang Espiritu ng Anak? Pag-aari ka ba ng Diyos? Roma 8:9. Pakinggan natin. Ilang talata na lang, magtatapos na tayo. But ye are not in flesh, but in the Spirit. It be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Tagalog, pakinggan po natin. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. O, tingnan nyo mga kapatid, Roma 8:9. Ha? Kung anak ka daw ng Diyos, ang tumitira sa iyo ay Espiritu ng Diyos. Tama. Tapos, tinuloy ang pagbasa. Datapwat, kung hindi nananahan sa inyo ang Espiritu ni Kristo. Aba, yung Espiritu ng Diyos daw na tumitira sa anak, Espiritu ni Kristo, aba. Paano mo sasabihin? Dalawa yan. Di dalawa lang Espiritu na nakatira sa iyo. Lalabag na sa sinasabi ng Biblia yan. Nasa isang Espiritu tayo binautismuhan. 1 Corinto 12:13. Wala akong tatlong Espiritu. Wala akong dalawang Espiritu na sinasabi ng Diyos dyan. Iyan ay isang Espiritu na iba't ibang katawagan at kalagayang ginampanan. Amen. Ganyan po yan. Yan ang hiwaga ng kasulatan. Okay? At isa pang talata na sinasabi ni Kristo kung sino ang Holy Spirit. Okay? John chapter 14, verse 16 to 20.
Kada talata ay isali natin sa Tagalog. 14 ng Juan, talatang 16. Pakinggan niyo po, mga minamahal na kapatid, ang kaliwanagan ng kasulatan. Pakinggan po natin. And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever. Tagalog. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not, neither knoweth Him. But ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. I will not leave you comfortless. I will come to you. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me, because I live, ye shall live also. Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako, sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Sa araw na yaoy makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ito ho mga talatang binasa natin mga kapatid ay maliwanag ho na pagpapaliwanag ng ating Panginoong Yesus kung sino ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo iisa. Amen. Sinasabi ni Kristo na magpapadala ang Diyos ng another comforter. Nabasa na naman ito ng mga magagaling sa grammar. Tignan mo, depender, another. Pag sinabing another, iba. Ituloy nyo kasi pagbasa. Ang sinasabing another doon, hindi another God, kundi another office. Amen. Hindi another person, kundi another manifestation and works of God in the Holy Spirit form. Amen. Kayo naman kasi, nabasa nyo lang another comforter, ginawa nyo another person, another God. Mali po yun. Ang sinasabi ni Jesus dyan, ako ang Holy Spirit. I will pray that the Father will send you the Holy Spirit. Tapos kumambyo siya. I will not leave you comfortless. I will come to you. Ay, liwanag niya na. Right. Amen. Ay, sabi pa ng Batangas, Batanggenyo. Ay, kay linaw-linaw, hindi maunawaan. Diba? Ano ba naman yan? Sabi ni Kristo, I will send you another comforter. Naduling yung nagbabasa. Another. Hindi tinuloy yung pagbasa. Sabi ni Kristo, I will not leave you comfortless. Sino daw ang Holy Spirit? Comforter. Sabi ni Kristo, I will not leave you comfortless. I will come to you. Amen. Siya rin pala eh. Siya rin pala yung Holy Spirit eh. Yun ang hiwagan ng kanyang pananalita, mga kapatid. Hindi ito nakita ng mga nagbabasa. Ang nakita nila tatlong magkakaiba. Kaya, itong mga bagay na ito, ay gawa ho ito ng Diyos. Amen. No? Kaya niyang gawin. Alright. Pero, ang tatlong itong opisina na kanyang ginampanan, hindi ho ito tatlo. Ito ang sabi ng Biblia sa Ingles. 1 Juan 5:7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Sa Tagalog ho, may tatlong bagay na nagpapatutuo sa langit, no? May tatlong bagay, may tatlong nagpapatutuo sa langit. Una, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito, ay tatlo? Ang tatlong ito ay iisa. Right. Amen. Amen. No?
Hindi sinabi nagkakaisa. Iba ho kasi nagkakaisa eh. Pag tinuloy mo sa 8, iba ho yung nagkakaisa sa iisa. Tingnan mo sa 8. Amen. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. Ayan, hindi ho iisa yung tatlong yon, nagkakaisa. Iba ho yung iisa sa nagkakaisa. Right. No? Hindi ho ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo nagkakaisa sa pagka-Diyos. Mali po yun. Sila ay iisang Diyos. Amen. Amen. Mali po yung salitang nagkakaisa. Ang nagkakaisa po, yung tubig, sabi rito, yung tubig, yung espiritu, at yung dugo. Hindi ho kasi isa yun eh. Iba yung tubig, yung dugo, iba yung espiritu. Kaya ang ginamit ho ng Biblia, ang tatlong ito ay nagkakaisa. Pero nung gamitin ho yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo, ang ginamit na kataga, hindi nagkakaisa. Ang tatlong ito ay iisa. O, huling talata, Efeso 4, talatang 6. Dito tayo magtatapos sa talatang ito. O, ilang Diyos ba ang gumagawa nito? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ilang Diyos? 4:6 ng Efeso, ganito ang ating mababasa. One God and Father of all, who is above all and through all and you all. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Siya yun, yung Father above us, naging Son through us, Amen. Holy Spirit nasa atin, in you all. One God lang daw yun. Amen. Hindi two gods, hindi three gods, one God na nagpalipat-lipat ng posisyon at anyo. Amen. Amen. Ang tawag ho dyan sa Greek word enmorphe. Ang tawag ho dyan enmorphe, a God who changed His form. A God who changed His mask. Ayan ho yan, mga kapatid. So, yan ho ang kapaliwanagan ng inyong katanungan. Amen. Dalawang katanungan. Ba't di alam ni Kristo ang kanyang pagdating nung time na yon? Ngayon alam nyo na. Nagsasalita sa bilang tao, hindi bilang Diyos. At yung Mateo 3:16-17 ay manifestation lang yon ng isang Diyos. Hindi dalawa tatlong Diyos. Kundi makapangyarihan Diyos na kaya niyang gawin. Kahit ilang libong piraso pa ang gawin niya sa kanyang espiritu, ay kaya niya. Amen. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Pagpalain ho kayo ng Diyos, Bride of the Lord Jesus Christ, at ang ating mga viewer, Truth Defenders. Ang mga natutulungan nyo po rito sa programang ito, ipagtanggol nyo, hawakan ninyo sa inyong puso, ito ho ang Amen. katotohanan. At huwag kayong padaya kahit kaninong tao. Hanggang sa kayo ay bawian ng buhay. At titiyakin ko sa inyo, kung ganito ang paniniwala ninyo, ang kaligtasan at katotohanan ng Diyos ay makahayag sa inyo at makikita nyo ang kanyang mukha kung aakapin nyo ang ganitong klaseng paniniwala. Sapagkat ito ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. God bless sa inyong lahat. Ito po ang inyong program host, Brother Celly Queen, Fruit Defender, ang ating Brother Joe Escanlar. And Brother Seth Diaz. At sa ating pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin. At tayo isa sa panalangin ni Brother Seth Diaz sa gabing ito. Dahil ang Diyos na siyang pinamakapangyarihan sa lahat, Lord, isa salamat Panginoon sa isang gabi na naman Panginoon na binigyan mo Panginoon Yes, Lord. ang kalibanagan Panginoon, ang mga tanong Panginoon, patungkol sa hiwaga o Diyos, patungkol sa pagka-Diyos Panginoon, na nawa Panginoon ang iyong mga salita Panginoon ay maliwanagan Panginoon ang bawat Yes. nakikinig, mabuksan ang kanilang mga isipan Panginoon, Salamat. at pahayag sa kanila ang buong katotohanan Salamat po. Panginoon. Meron lamang isang Diyos, Yes, at Lord. yun ay ang aming Panginoon Jesus Cristo. Lord, salamat sa gabi nito Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig Panginoon ay at nagsubaybay Panginoon ay pagpalain mo sila Lord Jesus. At ang bawat isa Panginoon ay abutin mo Panginoon ang makapaging kamay Panginoon.
Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng bagay, Panginoon. And sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo sa Amen. pagligtas. God bless you po at hanggang sa Biyernes.